Hindi na mabilang ang mga content creators dito sa ating pong bansa. Ngunit kakaiba ang nakilala naming vlogger. Dahil sa halip na sumasayaw o gumagawa ng mga pranks, kagandahang asal at pagsunod sa mga magulang ang kanyang ibinabahagi sa kanyang mga followers. Ano ang kanilang naging inspirasyon sa pagbuo ng ganitong content? Panoorin po natin. Ako si Nicolo. Tawag pala nila sa akin Cholo, kaya tara, samahan niyo ako. Sa mundo ng social media at vlogging, pangkaraniwan na ang mga content na nagsasayaw, kumakanta, o kaya naman gumagawa ng mga prank at umaarte. Pero ibahin nyo ang nakilala ng programa, isang bata na nagtuturo ng kagandahang asal sa kanyang mga viewers. Siya ang batang vlogger na si Cholo mula sa Tondo. Magpasalamat sa mga biyayang dumadating. Maliit man o malaki, lagi mo pa rin sasabihin, thank you Lord at thank you Nanay. Ito ng ama ng bata na si Jerome, mas pinili nilang gumawa ng mga content na kapupulutan ng aral ng mga batang nakapanood ng kanilang mga video. Nagsimula po kasi siya nung time ng nanonood-nood po siya dun sa social media. Ngayon, siyempre, marami po siya napapanood na hindi na pambata. Kaya po naisipan po namin dalawa na gumawa nung nakakma dun sa edad niya. Kaya gumawa po kami ng inspirational vlog para sa mga bata. Kasi mas marami na po napapanood na hindi pambata eh. Lalo po na influensya sila na ginagaya ng ibang bata, kung ano yung mga napapanood nila. Kaya po yun po yung naisip ko. Para kung sakaling ibabalik po yung dating mga kabataan noon, kung ano yung dating ginagawa nila. Eh kasi po iba na yung generation ngayon eh. Naghahati po kami, nag-iisip po kami kung ano yung magandang content. Kasi po ayaw rin po namin sumikat nung ano lang eh. Walang kwenta, ito po may matututunan po yung mga bata. Sa murang edad, nakita na ni Jerome ang potensyal ni Cholo sa pagharap sa camera. Nung nakita ko po siya na may hawak siyang cellphone na siya mag-isa, nagbablog siya mag-isa, gano'n. Kaya po nagkaroon po ako ng interest na ipasok ko po siya sa workshop, sa mga talent agency, dun po. Kaya po kahit paano naman pag umarap naman sa camera, hindi naman po nahihiya. Kasi po nakita ko po sa kanya talagang gusto niya mag-vlog nung mga nasa 9 years old po siya. Yun po. Nakita ko po yung confidence niya talagang parang buong buo eh. Ay naman kay Cholo, masaya siya na nakapagbibigay inspirasyon siya sa mga tulad niyang bata. Nagustuhan ko po siya kasi nai-inspire ko po yung mga batang katulad ko. Like parang mga sinisend po ng mga magulang nila dun po sa anak nila. Tapos sinasabihan po, gayahin niyo po ito, ganun po. Tapos ako naman po, pag nakikita ko po sila na may sinisend po, natutuwa po ako. Aminado si Jerome na maging sila ay nagulat na pumatok ang vlog na ginagawa ni Cholo. Yun po yung unang-unang vlog niya noong July 31. Ano pa po ito talagang sira-sira pa yung bahay namin. Kung ano po yung ginagawa niya araw-araw dito sa loob ng bahay. Tapos po marami pong nakagusto dun sa vlog niya. Yung parang kumbaga pagtulong dito sa loob ng bahay. Pinakita niya kung ano yung itsura ng pamumuhay niya. Nung simula ba, nahihirapan ka na mag-vlog o talagang gusto mo yung ginagawa mo? Medyo nahihirapan naman po, pero nagugustuhan ko rin po. Sabi po kasi sa akin nila mama at papa, try po kaya natin ito. Tapos, nung tinry po namin, nagtuloy-tuloy na po kami. Tapos, nag-viral na po yun. Dito na rin nagsimulang unti-unting magbago ang kanilang buhay. Dati po akong rider. Tapos po ngayon nag-i-e-trek driver po ako. Kasi po one time nasira po kasi yung motor ko. Kaya hindi wala pang ipapalit. Kasi kailangan maayos yung motor pag pinasok mo dun sa mga ganong rider, mga ganon. Yun nga po, isang malaking blessing nga po sa amin yun na kahit hindi po namin kilala, binigay po sa amin itong ganito. Kasi po kung kami lang, hindi po namin mapapagawa to. Kada umuulan po rito, talagang pulong-pulo po ito ng planggana. Lahat po, limas kami ng tubig. Wala na, bulok na po, hindi na anay na po talaga yung bahay namin. Pero nung nag-vlog po siya, ayun po, marami pong nakakita sa kanya. Maraming gustong tumulong, maraming gustong magbigay. Ayun naman po, kaya po kahit paano napaayos po namin ito. Sobrang wala po talaga rito. Isang apak mo lang, lumalangit-ngit yung sahig. Hagdanan, lumalangit-ngit. Nakakaya magpapunta ng tao.
Kasi syempre baka pintasan. Paano po kayo tinulungan? Paano niya kayo kinontak? Doon po sa through messenger, ganun. Kaya lang po sa kanya kasi ayaw niya na magpakilala, basta po gusto niya makatulong po. Tsaka parang inalo po kami na tinuring po kami kamag-anak. Kahit hindi pa po namin siya nakikita ng personal. Natutuwa ako sa bata dahil sa ginagawa niya rito, pag-uugali niya, ganun. Nakita niya sa vlog kasi na yung bahay namin, bulok, ganyan. Kaya siya po ang nag-offer sa amin na kung saan kita mapapadala ng pera, papaayos ko yung bahay niyo. Okay naman po na ngayon, nakakakilos na po ng maganda dahil dati po kasi hindi po talaga maayos to. Unang tapak mo lang po talagang lulubog ka na. Sobrang saya ko po kasi talaga pong mapapagawa na po yung bahay namin dahil pangarap lang po namin yun na mapaayos namin yung bahay po namin. Ginagawa mo ba to sa inyo? Kung ganun, ang galing mo. Kasi pinapakita mo, nakapakipakilabang ka sa bahay ninyo. Paglilinaw naman ni Jerome, hindi lang for the content ang nakikitang mabuting ugali ni Cholo. Dahil mabait na bata talaga ito sa likod at harap ng kamera. Kasi po sa bata, hindi naman mawawala yung harot. Kulit bata po yan. Pero sa amin naman po, sa experience po namin, once na inutusan, may pagagawa kami, sumusunod naman po talaga siya. Kasi kadalasan po talaga, hindi po siya lumalabas ng bahay talaga rito. Hindi wala po siyang kalaro dito. Mula sa panganay ko hanggang sa bunso, pinatutulong ko po sila rito. Tinuturuan ko po sila. Hindi po yung parang kumaga, maano ulam, maano pagkain, kakain na ako, yung parang hindi. Kayo kumuha, gawin nyo. Magsaing ka, maghugas ka. Huwag nyo isipin na ginagawa namin kayong katulong kasi ginagawa namin yan para matitrain kayo, para sa future, alam nyo yung gagawin nyo. Tumutulong po ako minsan kala mama at papa po. Pag may inuutos po sa akin si papa, sinusunod ko po sila. Mahalaga po kasi yung pagsunod po sila, nung sumunod po sila sa mga magulang nila, respetuhin po nila yung mga ibang tao, kailangan po nila isa puso at isa isip po yun dahil yung mga sinasabi po ng mga magulang nila, sila rin po magdadala ng balang araw. Dagdag pa ni Jerome, binibigyang laya rin niya si Cholo sa paggawa ng content dahil nakaalalay naman sila sa bawat ginagawa nito. Pag may nakita po kasi ako dun sa ibang napapanood ko na ganun yung content, haluan lang namin ni Cholo syempre ng pambata. As gagawa kami, ano masasabi mo rito, Cholo, basahin mo. At ako naman, titignan ko rin yung ginawa mo. Naghahati po kami dun sa content na gagawin niya. Natutuwa po kasi maraming natutuwa sa kanya. Syempre po, yung iba naman, syempre hindi natutuwa, hindi naman natin pwede i-please lahat ng tao. Kaya po nung maraming natutuwa sa kanya, natutuwa rin po ako kay Cholo kasi ginagawa niya yung para hindi lang sa kanya, para maka-inspire siya ng ibang bata. At kahit na nagva-vlog, hindi naman pinapabayaan ni Cholo ang kanyang pag-aaral. Ayos naman po, hindi naman po nahuhuli. Active naman po sa mga lahat ng assignment, projects. Nagiging proud po yung mga teacher niya, yung mga nagiging makakilala niya, kamag-anak niya. Proud po sa kanya. Okay naman po, medyo makulit rin po, pero ginagalingan ko po sa pag may mga test po. At ang paalala na mag-ama, huwag kalimutan ang kagandahang asal, lalo na sa panahon ngayon na maraming hindi mabuting impluensya ang natututunan ng mga kabataan. Sa mga bata naman, syempre, kailangan sumunod lang naman sa mga magulang, lahat ng payo nila. Dahil paglaki naman nila, para sa kanila naman yung mga sinasabi ng mga magulang nila Tsaka doon naman sa mga magulang nila, huwag nilang ganong ispolin yung mga bata. Parang kumbaga, kasi pag nasanay sila sa ganun, mga magulang din mamumblema Sumunod lang po sila sa magulang nila, isipin po nila yung mga ginagawa nila. Dahil po marami na silang hindi pwede po sa kanila. Kaya po gumawa po ako ng ganito. Tapos, sunod lang po sila ng sunod. Then, respetuhin po nila yung mga nakakatanda po sa kanila and yung kapwa po nila. Sa panahon ngayon na madali na para sa mga kabataan ang makakuha ng anumang impormasyon sa internet at sa social media, dapat laging nariyan ang mga magulang upang gabayan sila sa anuman na kanilang nakikita at napapanood. Kaya naman, nakakatuwang isipin na may mga katulad ni Cholo
na handang magbigay ng inspirasyon sa mga kapwa niya kabataan upang hindi mawala ang kagandang asal sa mga susunod pang henerasyon. Tunay na tatak responde! Magpasalamat sa mga biyayang dumadating. Maliit man o malaki, lagi mo pa rin sasabihin, thank you, Lord. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.